Magandang umaga mga bata. Ako'y nagagalak na makakasama ko kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Oras na muli upang madagdagan ang inyong kaalaman sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 4. Ako si Binibining Marian C. Irasga, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Halina't umpisahan na natin ang ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Bago natin umpisahan ang ating aralin, ay mayroon muna akong ilang mga paalala sa inyo. Una, isulat sa comment box ang salitang present, ang inyong pangalan, at ang pangalan ng inyong paaralan. Pangalawa, gamitin ng tama ang mga reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay kagaya ng nakikita ninyo. Pangatlo, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang ating aralin. Pang-apat, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Ngayon ay maaari na ninyo i-type sa comment box ang salitang present, ang inyong buong pangalan, ang pangalan ng inyong paaralan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang gawin ito. Maaari na kayong mag-umpisa mga bata. Ang ating aralin ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon tulad ng balitang napakinggan. Ngayon naman mga bata ay subukan natin sagutin ang unang pagsasanay. Para sa panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon. I-click ang heart reaction button kung sang-ayon ka sa isinasaad ng mensahe. At sad reaction button naman kung hindi. Sa bawat bilang ay mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ito. Una, agad na nagsumbong sa kanyang mga magulang ang batang si Aaron nang marinig niya sa kanyang mga kalaro ang balita na hindi siya makakasali sa mga batang manlalaro na bibigyan ng paraan. I-click ang tamang reaction button para sa inyong sagot mga bata. Ano ang tamang sagot mga bata?
Magaling. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangalawa, ugali na ng aking ama na makinig ng balita sa radyo. Subalit, sinusuri muna niyang mabuti ang mga balita na kaniyang naririnig. I-click ang tamang reaction button para sa inyong sagot. Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay heart reaction. Tingnan nga natin ang susunod na bilang. Pangatlo, hindi na pumasok sa kanyang trabaho ang nakatatanda kong kapatid nang marinig niya ang balita sa aming kapitbahay na isang linggong mawawalan ng tubig. Agad siyang nagpabili ng mga container at pinuno niya ito ng tubig. I-click ang tamang reaction button para sa inyong sagot. Anong tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat, nang marinig ni Russell ang balita tungkol sa kanyang kapitbahay na nahawaan ng COVID, ay agad niya itong sinabi sa magulang upang sila ay makapag-ingat. I-click ang tamang reaction button para sa inyong sagot. Ang tamang sagot ay heart reaction. Panglima, hindi pinapansin ni Aling Nelda ang mga balita na naririnig niya mula sa mga nag-uumpukan niyang mga kapitbahay. Sa radyo siya nakikinig ng balita dahil alam niya na mas makatotohanan ang mga balita mula dito. I-click ang tamang reaction button para sa inyong sagot. Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang tamang sagot ay heart reaction. Magaling, mga bata. Nakikita kong nakikilaho kayo sa ating pagsasanay. Ngayon naman, tayo ay magbalik-aral sa ating nakaraang aralin. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Magaling, siya ay si Pinocchio. Anong aral ang natutunan natin sa kwento ni Pinocchio? Magaling, natutunan natin ang pagkahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Ito ay isang katangian na dapat natin taglayin. Sa ating pagbabalik-aral ay mayroon akong inihandang pagsasanay sa inyo, mga bata. Para sa panuto, i-type sa comment box ang salitang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng katotohanan at mali kung hindi. Mayroon kayong 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Handa na ba kayo, mga bata? Una, natatakot si Tricia na mapagalitan ng kanyang mga magulang kaya nagsinungaling na lang siya. Ano ang tamang sagot, mga bata? Ang galing, ang tamang sagot ay mali. Ikalawang bilang, ibinili na agad ni Luis ng laruan ang sobrang sukli sa kanya. Ano ang tamang sagot? Magaling, ang tamang sagot ay mali. Ikatlong bilang, kahit napagalitan ay umamin pa rin si Lance na tinatamad siyang sagutan ang kaniyang module. Kaya ipinasa niya ito ng walang sagot.
Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat na bilang. Binabago ni Luis ang kanyang mga sagot sa module kapag sila ay nagwawasno na ng kanilang mga takdang gawain. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Pang-limang bilang, matapat na gumagawa ng mga gawain at pagsusulit sa online class ang mga mag-aaral ni Ginang Monrates. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Magagaling, mga bata. Nakikita ko kayong masigla, nagsasagot sa ating mga pagsasanay. Ang aralin natin ngayong umaga ay mula sa Unit 1 at aralin 2 sa inyong module. Ito ay ang pagiging mapanuri, uugaliin ko. Kaya't, mga bata, pagkatapos ng ating aralin ay inaasahan ko na malilinang sa inyo ang pagiging mapanuri ng katotohanan batay sa impormasyong nakalap. Naaalala niyo pa ba ang kasabihang ito, mga bata? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Ano kaya ang naaalala ninyo tungkol sa kasabihang ito, mga bata? Magaling! Ito ay ang community pantry. Layunin nito na matulungan ang mga nangangailangan, lalo na nitong pandemya. At alam niyo ba, mga bata, ang larawang ito ay may kinalaman sa ating kwento ngayong umaga. Handa na ba kayo, mga bata, sa ating kwento? Kailangan pakinggan ninyo at sundan ang ating kwento dahil mayroon akong inihandang ilang katanungan pagkatapos kong basahin ang kwento. Ang kwento ay pinamagatang Maling Balita na isinulat ni Ginang Edita G. Honrates. Sabi nga ng iba, fake news. Ating alamin kung ano kaya ang maling balita o fake news sa kwento. Bago pumasok sa kaniyang trabaho, ay nakikisali muna si Bea sa umpukan ng kanilang mga kapitbahay tuwing umaga upang makakalap ng balita. Sabado ng umaga, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkukwentuhan na mamayang hapon ay magkakaroon daw ng community pantry na isang sikat at paborito niyang artista sa kanilang lugar. Kaya agad siyang umuwi sa kanilang bahay upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa community pantry. Sinabi rin niya na hindi na muna siya papasok sa pinapasukan niyang pabrika upang makita ng malapitan at pumila na rin sa community pantry na oorganisa ng paborito niyang artista. Pagdating nga ng hapon ay sama-samang nagpunta sina Bea at ang kaniyang mga kapitbahay sa inorganisa na community pantry ng paborito niyang artista. Subalit, pagdating nila sa lugar ay wala naman silang nakitang mga tao na nagsasagawa ng community pantry. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman, suriin natin at pag-isipan ang nilalaman ng kwentong ating binasa. Mayroon akong mga iniindang katanungan para sa inyo. Handa na ba kayo, mga bata? I-type sa comment box ang inyong sagot. Una, ano ang katangiang ipinakita ni Bea sa kwento?
Sagot, siya ay madaling maniwala sa balitang naririnig. Ikalawa, ano ang narinig niya sa usapan ng kanilang mga kapitbahay? Ang sagot, narinig niya na magkakaroon ng community pantry sa kanilang lugar na iuorganisa ng paborito niyang artista. Pangatlo, ano ang ginawa ni Bea nang marinig niya ang balita? Ang sagot, agad siyang umuwi at nagsabi sa kanyang mga magulang na hindi na siya papasok sa trabaho para makita niya ang paborito niyang artista at pumila na rin sa community pantry. Pang-apat, ano ang nadatnan nila Bea at ng kanyang mga kapitbahay sa lugar na pagdarausan ng community pantry sa kanilang lugar? Sagot, nadatnan nila na walang mga tao at wala ring community pantry na nangyari. Panglima, ano ang nakaligtaang gawin ni Bea bago gumawa ng desisyong hindi na muna pumasok sa trabaho, bagkus ay sumama na lamang sa mga kapitbahay upang pumunta sa community pantry na gaganapin daw sa kanilang lugar? Ang sagot, nakalimutan ni Bea na suriin at alaming mabuti kung may katotohanan ang balitang narinig. Batay sa kwentong inyong napakinggan ay ipinakikita kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri. Balitang napakinggan, suriin muna ng mabuti kung ito ba ay totoo o hindi totoo, batay sa impormasyong inyong nakalap. Sagutan naman natin ang pagsasanay na pagyamanin. Para sa panuto, ang gagawin ninyo ay i-click ang happy face emoji kung ang pahayag ay tama at sad face emoji naman kung hindi. Sa pagsasanay na ito ay bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang bawat bilang. Umpisahan na natin mga bata. Unang bilang, agad na ipinagkakalat ng mga Umpisahan na natin. Unang bilang, agad na ipinagkakalat ang mga balitang naririnig mula sa mga nag-uumpukang mga kapitbahay. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikalawa, ugali na ni Angelica ang pagkakalat ng mga balita na hindi na inaalam kung siya ay nakakasakit na ng damdamin ng kanyang kapwa. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ikatlong bilang, pinaniniwalaan na agad ni Aling Marta ang narinig na balita na maaari nang lumabas ng walang suot na face shield kahit na ito ay walang basihan o ebidensya na makapagsasabing ito ay totoo. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha.
Ikaapat na bilang, nakikinig at sinusuring mabuti ni Aaron James ang mga balitang naririnig bago ito ipagsabi. Anong tamang sagot, mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At panglimang bilang, maging responsable sa mga balitang narinig at alamin kung ang tagabalita ay taong mapagkakatiwalaan o hindi. Anong tamang sagot, mga bata? Magaling. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ang huhusay ninyong mga bata sa pagsagot ng ating pagsasanay, binabati ko kayo. Maaari nyo bang sabihin sa sarili ninyo, ang galing-galing ko? At para sa pagbubuod ng ating aralin, palagi po sana nating isaisip at isagawa na napakaraming mga balita ang sa araw-araw ay napapakinggan at nababasa natin. Mula sa radyo, sa social media, sa pahayagan, at maging sa mga tao sa ating paligid. May mga balitang nagbibigay ng tamang impormasyon upang lalong mapalawig ang kaalaman ng mga nakikinig. Mayroon din naman sa paraang paninirang puri. Sa napakaraming impormasyon na ito, mahalagang matuklasan kung ano ang totoo. Bilang isang mapanuring tagapakinig ng balita, marapat lamang na suriin muna nating mabuti kung may katotohanan o nagbibigay ba ito ng tamang impormasyon. Para sa panghuling pagsasanay ng ating aralin, mga bata, sagutin naman natin ang pagtataya. Para sa panuto, basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutan ang bawat tanong. Handa na ba kayo, mga bata? Unang bilang, ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mapanuring katangian ng isang mapanuring tagapakinig ng balita maliban sa isa. A. Nakikinig ng balita, may kabuluhan at kapakinabangan. B. Pinaniniwalaan agad ang mga balitang naririnig at ipinagsasabi sa mga kakilala. C. Inaalam ng mabuti ang katotohanan tungkol sa balitang narinig. Anong tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Pangalawang bilang. Mas pinipili ni Aling Nelda na makinig ng balita sa radyo kaysa sa makinig ng balita mula sa mga nag-uumpukan niyang kapitbahay. Anong ugali ang ipinakikita niya? A. Mapagsiyasat. B. Mapanuri. Or C. Mapagsawalang bahala. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Pangatlong bilang, madalas na nakikinig ng balita sa radyo si Divine dahil gusto niyang malaman ang araw-araw na pangyayari sa bansa. Tama ba ang kanyang ginagawa? A. Oo, dahil malalaman niya ang lahat ng mga pangyayari sa bansa. B. Hindi,
dahil hindi naman nila ito pinag-aaralan. Or siguro, para malibang naman siya. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay A. Pang-apat na bilang, sino ang mapanuring tagapakinig ng balita? A. Si Ella na habang nakikinig ng balita ay naglalaro ng gadget. Or B. Si Jaime na pinapakinggang mabuti ang balita at sinusuring mabuti kung may katotohanan ba ang balita na kanyang naririnig. Or C. Si Aya na hindi tinatapos ang balitang pinakikinggan. Anong tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay B. At ang panglimang bilang, sa inyong palagay, tama ba na suriin mabuti ang mga balitang narinig bago ipamalita sa iba? A. Hindi, dahil hindi naman malalaman ng taong sinasabihan mo ng balita kung sinuri mo ba ng mabuti ang balita. Or B. Oo, dahil nagpapahiwatig lamang ito bilang isang mapanuring tagapakinig at makapagbabalita ka ng katotohanan? Or C. Hindi, dahil paniniwalaan naman nila ang iyong sasabihin. Ano ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Ang huhusay, mga bata. Ako'y nagagalak na makita ko kayong masiglang nakikilahok sa ating aralin. Magaling! Binabati ko kayo, mga bata. Lagi nating isaisip at isagawa, mga bata, na anuman ang balitang ating maririnig ay marapat na suriin muna ito ng mabuti kung ito ay may katotohanan o wala bago sabihin sa iba, para maiwasan ang kalituhan. Dahil ang batang Valenzuelano na tulad ninyo ay nagtataglay ng katangiang may mapanuring pag-iisip. Sa pagwawakas ng ating aralin ngayong umaga, ay mayroon akong takdang aralin sa inyo. Sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay sa aralin to ng inyong ESP module. Isagawa at ang karagdagang gawain. Isa na namang dagdag kaalaman ang natutunan ninyo ngayong umaga, mga bata, sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao 4. Maraming salamat sa inyong pakikilahok sa ating talakayan. Ako si Binibining Marian C. Irasga at magkita-kita tayo muli sa susunod na mga aralin, mga bata. Paalam!